So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, itong video na to ay tungkol sa weekly dose of issue ko na, chef, reality show na mga tropa ko, ang mga legends ko mga tropa. Unahin muna natin ang si Toro Family, okay? So now, mga kahombre ko, gusto ko na magkaintindihan tayong lahat kung ano ang nangyari sa episode na to na tinagurian, pinamagatang memorable, okay? So let's make this. Well, dito, nagbibiroan lang naman sila, no? So, tapos dito, birthday ni madaming mga surprises. Everybody was happy. Napanood nyo naman lahat ng ito, no? Surprises, Mother's Day, tas birthday ni Mama Marie. Pero itong part na to, natuwa talaga ako dito. Pakinggan natin. Una, dapat nakadaster ka. Dapat malaki ginapay mo para sinabi ko. Ginagaya po ni Paye si Mama Marie. So, tingnan natin to. Yeah! Nakatawa yung twerk ni Paye, no? Ate, ano ginagawa ka dyan? Actually, iyak lang ng iyak si Mama Marie. Oh, di 5 years. So, bali, nakita natin. Puro kalokohan si Paye. But, you know, this part of her is very, very funny. Okay? Tapos, nandito rin ako. O, yan ako. Kasama ko si Tyronia. Pumunta sila dito sa bahay. Pero, sige na. I think I would skip this. Itong part na to sobrang nakakalungkot kasi ito yung lola ni Tony and ni Marie. Siyempre, ito naman si Baby Tyrone. Dito lang tayo sa very interesting part. Dito nag-meeting sila. Ito yung magandang part. Okay? So ngayon, mga kahombre ko, mapapansin natin na si Queen ay sobrang parang nag-iisip siya na parang mali na nagbuntis siya. Parang mali for this. It's either mamimili siya between Tyrone or yung reality show. So makikita din natin dito na syempre, hirap din si Tony na talikuran ng mga fans niya. Kasi kayo yung buhay ni Queen, di ba? May point siya. Sobrang dami niyang point dito na ito talaga yung gusto kong talakayin sa video ko today. Okay? Kasi, basta, tingnan natin. Kasi ngayon tayo nagbubuko sa reality. Correct. Tayo ngayon, Tama. Number 1, real. Real talk. Para sa akin, ang Toro Family ang number 1 sa buong YouTube. Ngayon, Philippines. Legit, man. Legit to. Legit. Sa fame, sa consistency ng views, consistency nila, every Saturday is their day. Legit yan, mga kahombre ko. Kung ikaw ay YouTuber, wag ka na mag-upload tuwing Saturday because lalamunin ka ng Toro Family. Ganun po silang kalakas ngayon, no? Numero 1 sila sa YouTube Philippines. Sure yun, sure yun. Yes. Kasi lahat po ng stress ni Tony, lahat ng kaganapan, nag-open din si Tony last week na nandito siya sa bahay last week. So, pumunta siya, nag-open din siya sa akin regarding dito sa kaganapan na to na sobrang hirap na siya kasi walang nakikinig sa kanya. Or may nakikinig pero nagkakamali pa rin sila. Kaya naaawa ako sa aking best friend kasi wala naman siya magagawa kundi ang tumanggap. Tumanggap ng sakit, tumanggap ng hirap. Kasi sa isang banda kasi kasalanan din to ni Queen. Kasi in-spoiled niyang maigi ang kanyang mga bata. So wala talaga tayong magagawa dyan kundi tanggapin, di ba? What else can we do about this? Kasi buntis na hindi ka stress. Hindi ko talaga nararamdaman yung happy. Ay, isang araw lang na nadagdagan yung pakiramdam ko.
Parang kasi sobra pong fragile ng pagbubuntis ni Queen. So, kailangan talaga na, sa totoo lang, kung ganito siya laging mahihirapan every single week, then baka unfortunately, mas mapili niya na si Baby Tyrone. Kasi end of the day, yung fame naman, yung reality naman, pwede niya ulit, may comeback yun, di ba? But itong pagbubuntis niya, as she said, sabihin niya to, hindi niya na to maibabalik. Sa Fab, may issue ako. Yun, business pa yung Fab. Ang napakawalan talaga sa Fab na pera ay milyon-milyon. Correct. Totoo yan, mga kahombre ko. Sobrang laking pera niyan. Nakakatulong din ba sa inyo ang reality show? Sa akin din, Queen, nakakatulong to. Sa akin din. Kundi, wala akong content. Okay na, tapos na lahat. Tapos ako nang bahala sa pag-check, pati subtitle, kung tama ba yung spell ng editor o mali. Kung tama ba yung pagkakasunod. So, dapat alam nyo na yun kasi nandun din naman kayo, alam nyo yung nangyari. Sa pag-review, pag-aasikaso ng pagkakasunod ng pagkakatanong sa inyo sa interview, sa pag-schedule, sa pagkuha ng videos. Dahil napaka-responsable ng lahat. Kahit may penalty, wala silang pake, guys. Alam niyo bang ang dami na nag-penalty dito na per video na hindi umasan ay 10,000. Nagabayad lang sila and that's it, hindi sila natututo. At alam ko sa sarili ko, ako'y mahihirapan. May moment kasi ako na pag hindi sila nakipag-cooperate sa akin, mas kaya kong mawala yung negosyo kong Fab, mas kaya kong mawala tong reality show na to. Damn. Piliin na lang muna yung buhay ng anak ko. Oh, so 'di ba? Yan yung pinakamasaklap na part na mas pipiliin ni Queen yung bagay na yung anghel kaysa sa lahat ng ito. So, ganyan. So, umabot na siya sa gantong point na nag-iisip na siya. Everybody knows kung gaano kahalaga kay Queen ang kanyang career. Pero grabe to mga kahombre ko, Para sabihin niya to, ibig sabihin, sobrang mahal na mahal niya yung anak niya. Obviously, sino ba namang hindi nagmamahal sa anak, di ba? Kasi hindi ko ito mababalik pag napabayaan ko Correct. sa stress. Pero sabi nila makikipag-cooperate sila. Kaya nagsuggest ako na magbabawas sila ng oras ng pagkatrabaho sa Fab. Starting tomorrow, 4 hours na lang muna kayong papasok per day. Oo, kasama si Kim. Sa totoo lang, ayokong maging plastic sa inyo. Kung kagayahin ko lang sana yung ibang mga tao na nag-vlog or nagpasikat, nag-skate, nag-content creator, tapos nag-negosyo. Ganun din naman din yung taha ko. Pero, bakit nga mabuhay pa yung YouTube channel ko? Kasi, Correct. Alam nyo, mga kahombre ko, ito yan. Tinan mo clear yung sinabi ni Queen. Bakit nga ba buhay pa ang YouTube channel ko? Kasi hindi niya kayo tinalikuran. Yan yung problema ng maraming content creator. Diba? Isa na ako doon. Kasi 2 taon akong nawala, 2 taon ko kayong tinalikuran. Kaya ganito yung nangyari sa YouTube channel ko. It's almost a dead channel. Pero, syempre, nandito na ako. Salamat kila Tony sa mga sumuport sa akin, sa mga kahombre ko na nandyan pa rin. Nandito pa rin ako. Otherwise, I think that's gonna be it for me. Pero, as she said, para sa mga taong kumita na, may pera na, okay na sa buhay, syempre, naiisipan na rin ng mga tao, tulad ko nga, ng mga vloggers na tumigil na. That's it. Pero syempre, dahil sa competitiveness, di ba, ni Queen, ayaw niya tumigil for you guys, para sa pinangako niya sa inyo. kasi ayokong gumaya sa iba na Totoo. nakilala na ako, nakakuha na ako. Okay na yan, sa that's mga it. manonood ko. Sumawad ako sa YouTube. Nag-focus na ako sa negosyo ko. Dahil guys, pasagod lang pag ginawa ko mag-focus sa negosyo ko, baka sobrang yaman ko na. Legit. Pero hindi ko magawa. Kasi sabi nga nila, ba't tanga ako? Grabe ako tumanaw ng utang na loob. Pero ito talaga yung utang na loob ko sa inyo. Ayokong basahin to yung reality show. Ayokong basta pabayaan yung mga sumusuporta sa amin. O kahit yung mga nambabash na mamamatay pag wala kami. Kapag din yung pag-uusapan, pag hindi kami lalaitin or kung ano-ano sasabihin. Ayoko kayong iwan sa ere. Kasi may pera na ako eh. Kasi may negosyo na ako. Hindi ko na kailangan mag-vlog. Na kung iisipin mo, ang dami na huminto mag-vlog kasi kaya na mag-negosyo. Correct. Ambassador na lang ng ganito. Correct. Tama yan. Madugong content. Mm. Ayoko lang talagang gawin mo sa inyo. Maraming tao ang iniisip na maybe madali lang to, madali lang mag-content. Pero sa totoo lang mga kahombre ko, sobrang hirap nitong ginagawa na to nila. This is a tough one. Hindi siya madali. Hindi po madaling mag-reality, hindi madaling, kahit yung simpleng vlogger ka lang, sobrang hirap maging content creator. Sobrang hirap. Hindi ko alam kung kailan ako hihinto. I don't think I have given you guys enough. Pero utang na loob ko sa lahat ng nanonood sa YouTube ko, ang pagbago ng buhay ko at ang buhay ng buong Toro family. Kaya Tama. hinihingi ko na ng tulong na guys, focus sa itong reality show kasi ang dami nag-aabang. Ang dami. Sobrang dami. Millions. Magagalit sa
sabihin. Hindi naman kayo pinilit manood eh. Still, totoo yun. Pero, may side pa din ng dahil to sa inyong lahat. Correct. Kaya, sana talaga tulungan ako ng Toro family kasi kung hindi ko alam. Parang baby Tyrone ko or yung manonood ko. Ganon. Kinausap ako ni Mami Oni dahil ngayon niya lang napanood yung video ko sa last episode na nasasaktan ako kapag sinasabihan niya ako ng samped. Paye, huwag ka na masaktan. Kaming kaganapan. Huwag ka na masaktan, putang ina, kasamped ka naman talaga. Paye, sa pangalawang pagkakataon, hindi daw niya alam. Turuan mo. Tinignan ko pa, nagtuturuan sa gilid. Ito si Mikay. Kasi, what do you expect kay Mikay, mga kahombre ko? Si Mikay po ay yung typical na taong bobo. Hindi po siya yung taong lobo. Ang tawag sa kanya, taong bobo. Kasi, isipin nyo, kahit yung maglagay ng video, mag-move ng video sa putang inang folder, hindi niya kaya. So, ano ang kayang ibigay ni Mikay na tulong kay Mami Oni? Walang iba kundi Tonyang ko, tonyang ko, tonyang ko. putang ina mo. Walang magagawa yung tonyang mo na yan, tang ina ka, kasi wala kang utak. Grabe. Pabigat ka lang kay Queen. Yun lang yun. Tuturo ako kung paano ang tamang gagawin nyo. Pati ba naman yung basic na maglipat ka ng video sa folder, putang ina, hindi ko alam. Dahil ilang beses ko na sinabi, aralin nyo. Diba? Ang ina, paulit-ulit, wala na akong tiyaga. Kasi pag sinabi mo isang beses, pangalawa, pag pumangatlo ka pa, Wala na. Kaya hindi Totoo yan. ay, pumipitik ako basta-basta. Kailan. May motibo. Tama, correct. Wala akong matuloy sa pagbubuntis ko, Vince. Kasi hindi buntis yung turo niyo sa akin eh. Tama. Nakakasikaso ng pagkain. Yun. Usapan natin ikaw sa kanila. Yun. Wala akong matuloy sa pagbubuntis ko sa totoo lang. Yun. Third pa, about sa relasyon natin. Napakahirap naman ang hinihiling ko. Happy pregnancy lang. Nagbibigay naman ako ng pera. Tagal ko lang sinabi sa inyo, wala akong alam sa pagkain. Ang alam ko lang, gumawa ng pera. Utang, inaasikaso yung pagkain ko. Kasi mga kahombre ko, si Vince po, nasanay po siya sa pagiging under the puke niya. To the point na hanggang ngayon, hindi niya rin alam kung papaano asikasuhin yung nag-aasikaso sa kanya. Kasi si Tony talaga, legit, siya talaga nagpapasok ng pera, siya nagbibit-bit sa lahat ng mga bobo na to. So, ang end of the day ngayon na humihiling na po si Queen ng something para, alam mo yun, para sa kanya, para sa ikabubuti ng anak niya, eto naman po tanginan to, hindi maibigay. Sabi ko sa'yo, Queen, personal comment ko, dapat hiwalayan mo na si Vince. Kasi wala talaga pong maibibigay si Vince kay Tony na maganda. Wala. Because Vince is a total loser. I don't know, man. Ayan ang para sa akin. Dito sa TV Patrol. Hindi kasi, ang sinabi niya kasi sa akin, hindi na ako pakali, babaliw na ako. So, sinay ko na CCTV, pag ko, tulog siya. So, okay to. So, hanggang dito na lang mga kahombre ko. Ewan ko, next week, sana magkaroon ng mas interesting na mga episodes. One love, good fucking vibes.